Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about redemption and our scripture is all about Ephesians chapter 1 verse 7 to 8. So NI version, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavish on us with all wisdom and understanding. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, itong verse na ito ay tungkol sa plano ng Diyos para sa ating katubusan mula sa kasalanan. So, sa pamamagitan ni Jesus, natanggap natin ang mga kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, isang biyayang ipinagkaloob ng Diyos na puno ng karunungan at pag-unawa. So, pinili ng Diyos na ipakita ang kanyang walang hanggang biyaya at pagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga pagkakamali. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God allowed sin to reveal His redemptive plan. So, ang kasalanan natin ay hindi kasama sa original na design ng or disenyo ng Diyos. Ngunit, pinahihintulutan niya tayo na nga ito upang maipakita ang kanyang plano ng katubusan sa pamamagitan ng ating mahal na Diyos or si Jesus. So, second is God showered us with grace and forgiveness. So, sa kabila ng ating kasing pagkakasala is nilubos tayo ng Diyos sa kanyang biyaya at ipinagkaloob ang kapatawaran sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. So, third is God glorified Himself through the riches of His grace in Christ. So, alam naman natin na sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang walang hanggang biyaya is at katapatan sa atin is niwalhati ng Diyos ang kanyang sarili at ipinakita ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is be humble before God's sovereignty. So, dapat tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos dahil siya lamang ang nauunawaan o siya ang nakakaunawa na may mas mataas siyang layunin at plano para sa ating buhay. So, lalo na sa harapan ng kasalanan at katubusan. So, second is remember that Jesus suffered more. So, dapat natin laging alalahanin natin ang sakripisyo ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Dapat alam natin na kahit anumang pagpapahirap natin, si Jesus ang nagdala ng pinakamatinding pagdurusa para sa atin, para iligtas tayo. So, last application is praise God for being a recipient of His love, grace, and redemption. So, dapat natin purihin ang Diyos at magpasalamat dahil natanggap natin ang kanyang pag-ibig at biyaya at tayo ay napalaya mula sa kasalanan. Ngayon, dadako na tayo sa ating discussion which is our last part. And our discussion talks about why should we praise and thank God for allowing us to experience His love and grace rather than complain about why He allowed sin and suffering. So, para sa akin is dapat nating pasalamatan ang Diyos o ang ating pasasalamat sa Diyos ay nagpapakita kasi ng pagkilala sa kanyang pagmamahal at biyaya na higit pa sa anumang pagdurusa o kasalanan na nararanasan natin. So, sa halip na magreklamo tayo, ang pagpapasalamat ay isang pagpapakita ng ating pagtitiwala na kahit sa harapan ng kasalanan at pagdurusa, nais ng Diyos na makilala natin ang kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan. So, ipinapaalala nito na sa atin na sa pamamagitan ng lahat na ito ay tinanggap natin ng isang buhay na puno ng pag-asa at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, we're going to pray na po. So, let's pray. Aming Diyos, salamat sa inyong walang hanggang biyaya at pag-ibig na ipinakita sa amin sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng pagpapahirap at pagdurusa sa mundo. Salamat sa nakatanggap kami ng kapatawaran at katubusan sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo. Tulungan mo kaming magpasalamat at magpuri sa iyo sa lahat ng bagay na nagtitiwala na ang iyong plano ay higit na dakila sa anumang aming pinagdaraanan. Ipanalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.